Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for July 22 to 28, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Gemini. What's coming to you this week? Overall energy, you have the Hierophant. So, pwedeng meron kayong mga aasikasuhin related sa paperworks, documents, permits, sa government agency, sa school. Ayan, so kung kayo mag-aaral, meron kayong kukuning mga clearance, or yung inyong diploma, or any papeles, no? Yung iba naman, maaring mag-aasikaso kayo ng schooling ng inyong mga anak kasi enrollment na naman, 'di ba? Napakabilis. So, some of you will also mentor someone. Pwedeng kung ikaw ay isang teacher, coach, mentor, so you will teach others. If not, I see you learning from someone. Okay? Meron kang pag-aaralan. You have the Five of Cups as your challenge. Meron kang mga missed opportunities na sa tingin mo sayang. So, you regret about that, no? Pero, it doesn't mean na wala nang darating na opportunities. Kailangan lang talaga is you look at the brighter side kasi meron pang naghihintay sa'yo. Kung ano na yung wala na, wala na yun eh. Hindi natin maibabalik yun. So, it's time for you to go to a new direction and focus on what you can do, no? At saka sabi nga nila ito raw, missed opportunities, hindi naman daw talaga para sa atin yun to begin with. Kasi kung para sa atin yun, hindi natin mami-miss out yan. 'Di ba? So, your opportunity is, wow, the Chariot. So, this is moving on, moving forward. Mas mabilis ang pag-arangkada mo, 'di ba? Nakakinta ka. Oo. Kumbaga sa sasakyan, nakakinta, pinakamataas. Pero kung iba naman kasi matataas na yung kanilang ano. But sa standard na pagdadrive, no, sa mga manual, usually pinakamataas ay kinta. Baka bibili kayo ng sasakyan, Gemini. You have the opportunity to buy a new car, or pwede rin second hand, no? It doesn't matter as long as magiging masaya ka sa purchase mo na sasakyan. O kahit e-bike pa yan, kasi makakatulong yan sa'yo sa mga gawain mo, sa mga errands mo. This is also about victory, success. Okay. So, may opportunity ka na maging successful ang week mo. Let's see your blessing. You have the Justice card. Oh, I think na kung ano man yung mga aasikasuhin mo, paperworks, documentation, magagawa mo yan, ma-accomplish mo yan ngayong week na to. And I also see some good news na marireceive ka related sa mga, let's say, visa, nag-aasikaso ka ng visa, ng permits, kung ano-ano pa, no? Lalo na ito ay dealing with government agencies, mga institution. So, yeah, merong good news for you. And for some of you naman, kung meron kayong court cases, I see you winning because you will be blessed with the decision. Kumbaga ikaw ay sa'yo papanig yung desisyon ng korte. Yung mga may court cases. Let's see your money, career, finances. You have the 3 of Wands, the 8 of Cups, and wow, Ace of Cups. So, this is self-explanatory kung makikita nyo, no? So, yung iba sa inyo, you are growing, no? So, part ng pag-unlad ng isang tao is leaving the comfort zone. So, yung iba sa inyo, Gemini, you are leaving your comfort zone to experience a new source of happiness, a new opportunity for you, na kung saan mas mag-grow ka, may expansion. Yung iba sa inyo, pwedeng, yun nga, kaya kayo nag-aasikaso ng papeles dahil mag-a-abroad kayo. So, yung iba naman, naalis ka na sa trabaho mo, career or business na you feel like no longer in alignment
of your destiny, of your purpose, yung mga gusto mo. So, hahanapin mo kung saan ka magiging masaya. Merong determination, importante na consistent ka sa ginagawa mo para ma-achieve mo yung goals mo. Nagtitake ka talaga ng risk. Yung iba sa inyo, itong pag-alis nyo sa situation na to, sa career, sa business, sa trabaho, ano yan, medyo risky. Pero syempre, no, sabi nga nila, kapag di ka rin magte-take ng risk, hindi mo ma-experience yung mga great things kasi nangyayari lang yan pag risky yung isang tao. Risky. Nagte-take ng risk yung isang tao. So, your love life. Page of Cups. The Magician. Oh, that's your energy. Oh my God. 6 of Cups. So, yung iba sa inyo maaring makaka-receive ng message or magre-reach out sa'yo ang person from the past. Alam naman natin na ang mga past energy ay for most of you, mas maganda na hindi nyo i-entertain. But of course, depende pa rin yan sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, namimiss nyo ang inyong person. Oo, maaring, may pag-uusapan. You still love each other. Uy, may wedding. Oh my God. Ay siya, magbabalikan kayo. Alam nyo, ito rin yung lumabas sa exactly, itong dalawang cards na to. Kasi katatapos ko lang yung reading ng Leo. So, baka ang ka-deal ninyo ay isang Leo. Uy, may pagbabalikan dito. O, kayo na. Diba? So, may reconciliation. Somebody might be reaching out and expressing love for you. Pwede rin namang, kasi itong 6 of Cups energy ay soulmate energy. So, maaring meron kayong karelasyon ngayon kahit hindi naman to energy from the past. Pwedeng you feel like meron kayong soulmate connection ng person na to. Tapos, nagkaroon kayo ng tampuhan, nag-ayos. Maaring may plans na kayo of getting married or taking this relationship into higher level of commitment. So, mas committed ka dito. Mas seryoso. Diba? Let's see what else. You have Mars in Pisces in the 12th house. So, meron ka mga activities na gagawin para, kumbaga, aliwin yung sarili mo. Dahil may mga times na you feel stressed about your situation. Especially dito sa mga bagay na iiwanan mo or aalisin mo. No? Itong sa career mo. Kumbaga, parang you want to clear your mind. You want to clear your head. You have Mars in Aries in the 1st house. So, medyo impulsive yung iba sa inyo. Baka lang, na yung iba nagmamadali sa pagdedesisyon. So, just make sure pinag-aralan yung maigi bago nyo pagdesisyonan. You have inheritance and appreciation. So, some of you, maaring meron kayong marireceive na mana. No? Mana from your family, parents, lolo, lola. Pwede rin naman tong kasi yung iba, niisip, kailangan namatay na yung magpapamana. Hindi naman. Pwede naman kasi magbigay ng mana nang hindi pa namamatay yung tao, di ba? Oo. Maaring may marireceive kayo na heirloom from your parent na, galing pa sa lola mo yan. Alahas, ganyan. I also see you, pwedeng reversal yung role. Ikaw yung parent, tapos yung anak mo, bibigyan mo siya ng parang pamana mo na sa kanya. Bibigyan mo ng alahas, ganyan, or pera. Mag-ingat sa doble karang kaibigan, ha? Kasi baka may naiinggit sa'yo sa mga, sa nangyayaring success sa buhay mo. At lalo na't yung iba sa inyo, yung parang kayo ay, maraming admirers. So, syempre, baka maka-attract ka rin ng mga nagsiselos dyan or naiinggit. So, there is a good fortune coming in sa inyo. May happiness. May good luck. Wow. Needs. Kailangan daw talaga need mo ng time para sa sarili mo. A break from thinking too much. Ayun yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Yung parang escape ka.
Dahil can be challenging minsan yung pagde-decide what's best for you. So, kailangan i-clear mo yung mind mo para makapag-decide ka ng best for your situation. O, diba? So, ano pa? You have, oy, ayun na nga, magte-take ka talaga ng risk. Gemini, take a chance. Every risk is a success when you're committed to learning and growth. Wow. This makes sense kasi itong, the Hierophant is about learning and growing. Diba? Perfect. So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.